tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ano ang ginagawa niyo pag nabigo kayo sa isang bagay na kung saan gusto mong makuha, gusto mong makamtan? Pero kahit na pinagpaguran mo, hindi pa rin napasaiyo. Madalas iniiyakan natin ang mga bagay na ito. Madalas kinasasakit ng ating loob. Madalas tayo ay naiinis at nagagalit. Madalas marami din sa atin sumusuko. O mas masaklap pa, merong mga iba nagpapakamatay. Mga kapatid, huwag mong tignan ang iyong mga kabiguan, pero manatili kang nakakapit sa Diyos. Dahil ang Diyos ay may pangako na kung tayo ay magpapatuloy lang, makikita din natin ang matabang lupa na kung saan doon mo itanim ang iyong mga panaginip at pangarap. Dito uusbong ang iyong buhay at magiging mabunga ito. Sa napakaraming beses na kung saan tayo'y nanatili sa ating mga lungkot at nagkulang tayo sa ating pananalig at tiwala sa Diyos. Hilingin natin muli ang Kanyang awa at pagpapatawad para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreho. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hahin. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga hahing yon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan. At ito'y sapat na.
Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinagpaging banal, magpakailanman, ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo ay nagpapatuturo rin sa atin tungkol dito. Ang unay sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinatawad na ng mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinabi ng puon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagarihan, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong musubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginoon may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Alleluia, 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 alleluia. Salita ng Diyos, ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao. Kaya't lumulan siya sa isang bangka na nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan naman nasa dalampasigan, nasa gilid ng tubig. Sila'y tinuturuan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo, may isang magsasaka na lumabas para maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga ito. May binhi naman nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibas ay walang ganong ugat. May binhi naman nalaglag sa dawagan.
Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi makapamunga. May binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at nag-uhay ng mainam. May uhay na tig-30, tig-60, tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo pinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya't nga tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. At makinig man ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talimhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talimhaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan, ang naghahasik ng salita, pagkatapos silang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas, at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng paghahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng paghahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso. Kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig, dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan, sa mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa, pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga, may tig-30, may tig-60, at may tig-100. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoon Hesus Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam natin ang kasabihan, kapag may tinanim, may aanihin. Alam din natin ang kasabihan, kapag may sinuksok, may mabubunot. Pero bakit yata kabaliktaran ang turo ng ating Panginoong Jesucristo? Ano ang narinig natin sa talimhaga nitong naghahasik ng binhi? Itong talimhaga, kwento ng magsasaka na nagtatanim ng buto. Ang nagtatanim, minsan, walang inaani. Meron siyang isinuksok, minsan wala siyang nakuha, wala siyang nabunot. Ang kanyang bini, narinig po natin, kinain daw ng ibon. Meron naman na sinakal ng matinik na halaman. Meron din naman na napunta sa dinadaanan ng mga tao, natapakan. Meron din naman po mga buto na tuyo dahil sa init ng araw. Para bang pinapaliwanag sa atin ng ating Panginoon na hindi dahil ikaw ay nagtanim, ikaw ay may aanihin. Hindi rin ibig sabihin pag ikaw ay nagbigay, ikaw ay makakatanggap. Hindi sa lahat ng panahon na ikaw ay nagpagod, ikaw ay magkakaroon ng bunga. Hindi natin masisisi ang ibang tao. Bakit sila minsan sa buhay ay nadidisappoint o nalulungkot? Dahil yan ang katotohanan ng ating karanasan. Di po ba? Nag-review ka naman, pero bakit hindi ka pumasa?
Namuhunan ka, pero bakit nalugi ka? Nanligaw ka, pero bakit binasted ka? Nagpagamot ka, pero lalo pang lumala ang iyong sakit. Nagmahal ka, pero bakit ka pinagtaksilan? Minsan madalas tayo'y nagdadasal, pero bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin? My dear friends, this is the sad reality. We don't get always what we want because we live in an imperfect and broken world. Pero kung man nabigo ka at walang bunga ang iyong kapaguran, kapatid, paalaala lang. Huwag kang masyadong malungkot. Bakit? Kasi hindi naman tayo nag-iisa sa ating kabiguan. Balikan niyo man po ang ating nabasang ebanghelyo. Kahit ang Diyos, paulit-ulit daw siyang nagtanim. Anong tinanim niya? Ang kanyang salita. Pero kahit na paulit-ulit niya, hinakasik, binibigay ang kanyang salita. Anong naging resulta? Walang bunga. Pero kahit na walang bunga, hindi siya tumigil. Hindi siya sumuko. Hindi siya huminto. Oo, merong salita ng Diyos na hindi nag-ugat sa puso ng tao. Oo, meron din salita ng Diyos nilamon ng makamundong pagnanasa. Meron ding salita ng Diyos na ninakaw daw ng masama ng demonyo. Pero sa gitna na mga masasamang nangyaring ito, nagpatuloy pa rin ang Diyos. Hindi siya nainis, hindi siya nagalit, hindi siya nagreklamo. At ito din po ang hamon sa atin, mga kapatid. Kung tunay nga tayo'y mga anak ng Diyos, kung tunay nga tayo'y mga alagad ni Kristo, kapatid, huwag ka ding titigil sa pagtatanim mo ng kabutihan sa buhay mo. Pagpatuloy mo lang ang mabuting inumpisahan na ng Diyos sa iyo. Tandaan mo, hindi lang naman ikaw ang nagtatanim. Kasama mo ang Diyos na nagtatanim. Nag-umpisa na ang Diyos na may tinanim na mabuti sa iyo. Bakit ka pa mag-aalala? Maniwala ka. Makikita mo din ang matabang lupa na kung saan diyan uusbong, lalago at mamumunga ang buhay mo. Pero kung titigil ka, hindi mo makikita ang matabang lupang yan na magiging daan ng iyong tuwa at ng iyong tagumpay. Find comfort in these words from the book of Proverbs, which says, "For the righteous man falls 7 times, and yet he rises again." Wow! Isipin niyo po yun. 7 beses na nadapa, 7 beses na nabigo, 7 beses na nagkamali. Pero kahit na paulit-ulit, siya'y bumabangon. Siya'y nagpapatuloy pa rin. Yung 1 beses ka lang na madapa, di ba ang sakit na? Yung 1 beses ka lang na mabigo, nakakatroma na. Yung 1 beses na nagkamali ka, nakakahiya na. Pero isipin niyo po ang sinasabi sa atin, 7 beses ka man madapa, tumayo ka pa rin. Napakaganda din po ang sinabi ng isang sikat na manunulat, si Samuel Beckett. He said, fail, fail again, fail better. Kapag nabigo ka, sa susunod, pagbutihan mo pa. Ang problema natin, kapag nabigo tayo, bakit tayo nagiging mas malala? Mga kapatid, sayang ang ating mga kabiguan sa buhay. Gamitin mo yan bilang iyong lakas, bilang iyong talino para maging mas mabuti at mabunga ang buhay mo. Tandaan niyo po mga kapatid, lahat ng mga matatagumpay na tao ngayon, dati ang daming pinagdaanan na kabiguan at pagkakamali. Hindi ko po alam kung kilala niyo ang sikat na basketballista, si Michael Jordan. Alam niyo po ba si Michael Jordan? Kwento niya, nakamiss daw siya ng 9,000 times. Di pumasok yung kanya mga shot. Marami ding pong beses natalo po si Michael Jordan. 300 games. Pero ngayon, pag inaalala si Michael Jordan, siyang tinatawag na GOAT. Ibig sabihin, the greatest player of all time. Isang taong nabigo, paulit-ulit. Pero dahil hindi siya tumigil, nagtagumpay siya at dito siya naaalala. Si Walt Disney,
Nasisante po yan nung unang trabaho niya. Dahil sabi po ng boss niya, wala daw siyang imagination. Pero ngayon, ano po ang Walt Disney? Isang napakalaking kumpanya. Dahil po sa kanya, meron po tayong mga magagandang animation. Hindi ko po alam kung alam nyo yung juice na Zesto. Nakikita nyo pa rin po ba sa mga grocery? Yan po yung pambansang juice natin dito sa Pilipinas. Hindi po ba? Ang founder po niyan ay si Alfred Yao, kung hindi nyo po alam. Nung bata po siya, maaga pong nawalan siya ng ama ng kanyang tatay. Nung 12 years old po siya, naging breadwinner na siya ng kanyang pamilya. Tumigil siya sa pag-aaral, nagnegosyo, nakipagsapalaran, at dahil po dito, naumpisahan niya ito pong kumpanya na alam natin, Zesto. Tingnan niyo po, mga kapatid. Oo, merong kabiguan, merong problema sa umpisa. Pero kung magpapatuloy ka lang, makakatuklas ka din ng iyong tagumpay. Kung magpapatuloy ka lang, uunlad ka, aasenso ka. Matatagpuan din natin ang matabang lupa na magbibigay ng bunga sa ating buhay. Isa pong paborito kong dasal na matatagpuan niyo po kung kayo'y may Breviary. Ang tawag po sa Breviary ay ang Liturgy of the Hours ng ating simbahan. Ang sabi po nitong paborito kong dasal, Lord, may everything that we do today begin with your inspiration. Continue with your saving help. Let our work always find its origin in you, and through you find completion, and through you reach completion. Kapatid, kapag ikaw ay nalulungkot na sa buhay, kapag tila walang bunga ang iyong kapaguran, alalahanin niyo po, dasalin niyo ang napakagandang panalangin ito, sabihin mo, Panginoon, naway lahat ng aking gagawin ngayon ay mag-umpisa sa iyong inspirasyon, magpatuloy sa iyong tulong, at magkaroon ng bunga at kaganapan sa pamamagitan mo. Huwag mong titignan ang mga naging kabiguan mo, pero tumingin ka sa pangakong bunga na ibibigay ng Diyos. Kung magtsatsaga ka, kung magiging tapat ka. Oo, hindi naman sa lahat ng panahon na ang ating tinanim ay meron tayong aanihin. Pero kung magtatanim ka lang kasama ang Diyos, magiging mabunga at makabuluhan ang buhay mo. Amen. Tinuruan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng ating talimhaga. Si Kristo ang naghahasik ng binhi ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawaing ito sa pamamagitan ng ating pagtawag sa Ama at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa daigdig naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga hindi nasisiyasat na mga ambisyon at pagmakasarili naway hindi makasabagal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming mga bala na alalahanin ng mundong ito. Magkus maging maliksi kami sa paglilingkod upang mamunga ang aming mga mabubuting gawain. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa pagpapala mo.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangnan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyong lumuluhog upang kaligtasan iyong ipagkaloob. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan, kinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong tinatangi ang mga banal na kapiling mo lagi ng iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan
laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalaya. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang ang iyong kagandang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming ikarangal ang iyong pagpapalang sa aming binibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Isang dahilan bakit tayo'y nadidepress o nalulungkot minsan sa buhay ay dahil hindi natin matanggap ang katotohanan na hindi naman sa lahat ng panahon, anuman ang ating itanim ay ating aanihin. Mas mabilis nating matanggap na hindi naman sa lahat ng panahon na tayo'y magkakaroon ng bunga, mas mabilis tayo magiging mas payapa at masaya. My dear friends, be quick to accept the fact that not all of your efforts will bear fruit. Not all of your sowing, you will have a harvesting. Pero kung titigil kang nagtatanim, kung titigil kang magtsatsaga at magtatrabaho, mas wala kang aanihin. Kaya nga, kahit na wala kang nakikitang bunga, kahit na wala kang naani sa iyong pagpapagod, huwag kang titigil. Amen? Ano yung mga bagay sa buhay nyo na hanggang ngayon ay wala pa rin kayong nakikitang bunga o kaganapan? Ito po yung assignment ko sa inyo. Make a prayer pot. Diba meron tayong mga flower pots? Ano po yun? Diyan mo tinatanim para magkaroon ng bulaklak. Meron din po tayong mga plant pots. Yan yung ginagamit mo, lalagyanan ng iyong mga halaman. Pero gumawa po kayo ng prayer pot. Lagay niyo po sa tabi ng inyong altar. Sulat niyo yung mga bagay na matagal nyo nang pinagdarasal pero hanggang ngayon ay hindi nyo pa rin nakukuha, hindi pa rin sinasagot ng Diyos. Ano yung mga bagay na kung saan hinihintay nyong magkaroon ng kaganapan o bunga sa inyong buhay? Write those down as your prayer. Every day, pray for it. Paano magkakaroon ng bunga ang ating buhay? Sa pamamagitan ng basbas ng Diyos at sa pamamagitan din ng tulong ng ating pananalangin. So keep on praying, keep on believing and hoping.
Maghintay tayo. Ang problema sa atin, tayo nagmamadali. Always believe in God's time. May tamang panahon. Pag dumating yan, mabuting balita, sabi, narinig natin kanina sa kwento, uusbong ang bunga, hindi kakaunti. 60-fold, 80-fold, 100-fold. Sobra-sobrang bunga. Yan ang ating pagdasal, panalangin, at ipatulong sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.